Escudero-led Senate ngayon, ito ba'y magiging rubber stamp? Well, of democracy? definitely, Escudero leadership in the Senate is a rubber stamp Senate. Kasi sinabi na nga ni Subiri na kaya ako tinanggal dahil hindi ko sinunod yung utos. So, it goes without saying, kaya nakuha ng isa para susunod ng utos. May magmamando pa rin. Oo. Kasi hindi naman bakit mo tinanggal si Subiri kung sumusunod? Hindi dapat tanggalin. Kasi ako, naninindigan ako na Subiri, did not resign. He was removed. Yeah. He was He was removed. forced to resign. And Tama ka. para mabuo yung 13, Si Bato. kailangan ng blessing ng Malacanang yan. Correct. Hindi yun dahil mayroon isang matinik dyan na kaya niyang halahin yung 13. May kasabihan nga na every senator is his own kingdom. Yan, nagulat tayo dyan. Tapos sasabihin na sarili niyang initiative. And who is he? Tama. To convince Cynthia Villar, si Tita Cynthia, talagang hindi yan basta-basta na susunod. In fact, kung tunay na Senate President, It should be Cynthia Villar. it should be Cynthia Villar. Yun ang hindi mapwedeng Diktahan. tulak-tulakin lang kasi may paninindigan. Klaro Pero yun. maybe she did not say na ako kasi hindi ko kayang matupad yung utos. Ayaw niya nang magpadikta doon. Ayaw magpalikta. Klaro. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yan, narinig niyo yun si Congressman Jing Paras. Hello nga po para sa inyo, sir. Jing Paras, idol ko po kayo. Palagi po ako nanonood sa mga vlogs po ninyo. And yan nga guys, no, si Congressman Jing Paras, ito magaling to mag-explain. Kababayan ko to dito sa Mindanao at saka napaka-loyal po to na tao. Yung mga mag-explain siya, no, tumutugba yung sa mga pangyayari talaga, di ba? Yung katulad ng sa PDLX, naalala niyo yung last hearing, no? Meron siya dito mga explanation at saka mga teorya. Marami din tayong mga katanungan, no? Kung ano ba talaga nangyari at saka bakit nangyari. No? Senator Bato, with due respect po sa inyo, talagang solid din po yung support namin sa inyo. Naiintindihan ko rin po yung asal ni Sir Bato. Sino ba naman kung ilagay ka naman sa posisyon ni Senator Bato, di ba? Can you think of it in case kayo ang nasa shoes ni Senator Bato na para siyang na in between, no? Na andito siya sa Senado nag-iimbestiga pero is parang nagiging target nun si presidente natin. At the same time, andito naman yung ICC nag-aabang sa kanya, no? Isang senyas lang yan ng presidente. So, hindi rin mo maaalis yan. So, sa tingin ko yung nangyari sa last hearing, no, naalala niyo yung last hearing ng PDLX, no, yung mga scenes doon na medyo makikita rin natin nagiging patas din si Senator Bato, no? Pinagbigyan din niya ng contempt ni Jinggoy doon kay Morales. Kasi ito rin si Picoy, na-contempt niya rin. At the same time, yung sa last part, na talagang umaapila si Morales na patungkol do sa isang gusto nilang ipasomon, yung silam, no? At saka nasagot naman libat to na if ever na pupunta tayo dyan, no? There's a possibility, no? Pero patapusin mo din si Kumar. Ito, isi-share ko sa inyo to si Congressman Jing Paras. Yung mga explanation po niya, matutugma po talaga sa kung may mga pagduda pa kayo kung ano talaga ang move na yan. No? Tawag nga ni Jing Paras dyan is a power move. Power move mula sa taas. No? At dito rin, yung issue about dun sa pagpapalit ng liderato kung kaya ba ni Senator Chis yung sinasabi niya na talagang nag-ikot lang siya. No? Sino ba naman talaga si Chis? Hindi naman siya ganun kalaki na senador na madali niyang makumbinse itong mga veteranong senador din, no? Ito na-explain din ni Congressman Jing Paras dito. At pakinggan natin to, no? Tunghayan natin ito mga guys kasi marami kayong mga tanong kung ano ba talagang stand ni Bato
Anong ba talagang stand ni Senator Zubiri? At ito ngayon ang bago nating Senate President na si Chis Escudero. At sa yung mga teorya niya, maganda, tumutugma talaga sa mga hinarap. Tunghayan natin tong si Congressman Jing Paras. Alright. And as usual, don't forget to subscribe mga guys. Congressman Jing, hindi na nagpatumpik-tumpik si Senate President dati, Mig Zubiri. Tinanggal ako sapagkat hindi ako marunong sumunod sa utos ng mga makapangyarihan. Your reaction? Expected yan, ka-Eric, kasi sa pabuntot-buntot niya kay Marcos noon, nakuha niya yung loob. Pero sabi ni Marcos, sige, bigay ko sa iyo, Migs, pero that is with some exchange. Mayroon tayong... May kid pro ko. May kid pro ko yan. Now, maraming pinapagawa. Yung People's Initiative. May mga iba pa dyan. Yung doon pa lang sa umpisa, yung sa sugar, yung investigasyon na naging controversial kay Vic Rodriguez. Tama. Nag-ano din si Migs doon, masyadong halata siya noon. Utos lahat ng Malacanang yan. Pero alam mo, ang tao kasi, there is not all the time masama. Mayroong maganda rin sa isang tao. May kabutihan din. May kabutihan. So, hindi na maatim ni Migs. Umabot na sa point na hindi niya maatim na sunod-sunuran na lang siya kasi may konsensya siya. Yun. Ang gusto ng powers that be na walang konsensya dyan kasi nakinabang ka sa paglagay namin dyan, you have to toe the line. So umabot na sa ganung panahon. Kaya, he was very candid na may mga utos na hindi niya natupad. Kasi it was his goodness already that is at stake. Correct. Now, i-translate natin ngayon dito sa isang tao na ganun din ang sitwasyon. Do you really think that itong si Escudero ay outright mananalo lang siya basta-basta Na nagpapirma lang? mapirma lang? That's a lot of bullshit. I mean, Bakit, Congressman? baloney yan, Mr. Chis Escudero. Pare, Bakit? kilala ko ito si Escudero from head to toe. Kasama ko ito for a long time sa House of Representatives. I know how he plays. Yes. Magaling kumamada yan. So, I don't believe na sa pagpapapirma, siyempre may basbas yan sa Malacanang at mayroong usapan yan. May usapan yan. And siya ang alternative ni Jinggoy kasi una kasi si Jinggoy blind follower yan. Yeah. So, maybe, pero siguro umangal yung mga iba na wag naman yan kasi masisira yung image ng Senate yan. Okay. Oo, kasi... Convicted na sa mga tatlong kaso. Yes. So, Under appeal. So, they went for pero maraming hindi tumanggap kasi halos yung mga iba, may mga konsensya yun eh. Kung ang usapan ay, sige, ikaw maging Senate President, pero okay ka ba kung hook, line, and sinker, tatanggapin mo yung anytime yung utos namin? Ano kayang mga utos na gusto nila, sa tingin mo, bilang observer, political observer, at may karanasan sa galaw sa Kongreso, what are the immediate tactical gains na makukuha ng Marcos administration kapag tinanggal si Zubiri at inilagay si Chis Escudero na alam natin, sabi mo, marunong kumamada, marunong maglaro at marunong magmaniobra? Unang-una, itong actually, the one that broke the camel's back, as far as Zubiri is concerned, is really the investigation. Sa PDLX? Sa PDLX. Oo. So, ang susunod niyan ay moro-moro na lang yan. Kasi nakikita ko, with due respect to my good friend, Senator Bato, parang, alam mo, nawala yung respeto ko sa iyo, by Bato. Kasi alam mo na pala na nung yung last part of the investigation, si Zubiri na, si Escudero na ang But you played around. Kunyari, pinapakontempt mo pa si Morales, pero pinapakontempt mo pa rin yun si Ticoy. Pero those are already calculated,
Calculated compromise. Compromise na yon. Kasi may lumalabas Congressman Jing na balita, no? Para sa akin, siguro ensayo lang yun. Sabi siguro nung powers that be, yung mga powerful figures dyan sa loob ng Malacanang. Tingnan nga muna natin, Jinggoy, tingnan muna natin, Escudero, kung you will live up to our expectation. Magmuro-muro nga kayo dyan kung talaga bang susunod kayo sa amin. Kaya, yung dalawa, si Jinggoy at saka si Escudero, ay parang naglalaro sila. Doon, Pinaglaruan nila si Morales. Si Morales na, sabi ni Escudero, pinagbigyan ka naman tungkol doon sa dokumento na hindi original, pinagbigyan ka, pumayag ka na sagutin yung... Pero alam mo yung tao, si Morales, is a real person. Is a genuine person. So, alam na niya na yung dokumento, duda siya roon. Nagawa-gawa lang ng PDEA yun. So, sabi niya, bakit hindi niyo i-produce yung Original PDEA. original? So, what's wrong with that? Pero, anong ginagawa ni Escudero? Hindi na. Pinagbigyan ka na nga doon. Wala namang kinalaman yan doon sa... Irrelevant yun. Irrelevant yun. Pero, ano na pala? Under examination na pala sila doon sa taas na Kung kaya nila. kung kaya nyo ba na sikmurahin, kasi hindi kaya ni Subiri sikmurahin yung utos namin, kayo, ensayo, this is a testing ground. Magandang punto yun. Congressman Jing, may sinabi ka kanina before tayo mag-on-board na it appears, alam na rin ni Senator Bato de la Rosa that Subiri is no longer the Senate President. Yes. And alam na niya na ang number 1 and number 2 position ay kasama niya doon si Escudero tsaka si Jinggoy. Yes. And it appeared, ang observation mo tumutugma sa circumstansya. Jinggoy Estrada and Chis Escudero took over the momentum in the committee hearing. Yes. And si Bato de la Rosa ay parang na-hostage. Pati si Morales at ang buong proseso ay inagaw ni Escudero Pero at ni magaling pa rin si Bato Jinggoy. na mag-artista. Pinapalabas pa rin niya na parang kunyari binabalanse niya. Kasi magiging halata naman siya masyado kung uutusan siya ng bago na yung Senate President. Kaya kunyari, ano din niya yung si Picoy pinakontempt. Tikoy at saka yung Kumar, parang kunyari, in fact, napahiya pa nga yung Estrada, Si kasi sinabi nung abogado, sabi ni, kasi parang initiative ni Estrada lahat eh. Siya ang tirador. Siya ang tirador eh. Tapos ang kanyang partner in crime was Escudero. Sabi, ano na natin si Kumar. Anyway, pumayag na yung doktor. Napaka-honest ng abogada eh. Sabi ng abogada, sir, hindi pumayag yung doktor, sir. Palusutan sana. Pero klarong-klaro na Estrada was the one really doing the dirty work. Kasi nautusan na sila nung powers that be na, sige nga, Execute nyo. tingnan nga natin kung magaling ba kayo mag-execute. Hindi katulad ni Subiri na may konsensya. Ayun. Si Chis Escudero at si Kumar po, Congressman Jing, ay kasakasama si Senator Chis Escudero, chami-chami. Si Senator Jinggoy Estrada, ayan. Yung Picoy. At si Yung Picoy, tingnan mo. At marami pang mga senador. At ang personalidad na ito, I know him personally. Itong si Kumar. Malapit ito sa maraming mga generals, lalo na sa PNP. At si Lisa Masa, si Bongbong. This person has been so very prominently inside mga political circles na mga taong matataas sa gobyerno for reasons alam na natin. Influence Hindi peddling. malayo na dito sa charade na ito, na ginagawa nila, sa charade, ang point man ni itong babae na nasa itaas ay si Kumar. Pwede. Which, Siya ang gumagalaw. Kasi ganito ang theory ko dyan. Sige, go ahead. Nung hindi nila na-persuade si Morales na umatras na lang with the use of Picoy and Enriquez, umatras na lang, hindi nila dahil matigas ang resolve ni Morales. Picoy, matigas ang resolve ni Morales. They had to go to the second option, which is
ha? Sila na Jinggoy and Escudero ang gagalaw. Tanggalan siya ng forum sa Senado. Oo. Klaro. Kasi Magandang doon choice. sana, sa atin lang yung paggawa, tatakutin si Morales ni Picoy. Oh. Pero Kumar is still in command of the Special operations. special operation. Ha? Being the campaign donor. Malamang. Oh, campaign donor, nasa SOSE yan eh. Lumabas ang pangalan pala. Okay, inamin na rin Campaign pala. donor yan. And who is Kumar? Ha? Kilalang kilala ko yan, pare. Ako, when I was daming legal kilala counsel of BACC, Ay, tama. Nagsama kayo. kasama namin yan. Kaya nga yung BACC, di ko na nga alam ngayon. Yung panahon ni Dante, BACC is BACC. Talagang Crusader. crusader yan, pero hindi ko alam. Tama, I know. Kung ang treasurer nila ay itong Kumar, you'll see the result. Di ba? The issue here is whether or not there is really truth that there was an investigation made by Morales based on the informant, Sa confidential informant. confidential Na siya informant. nag-interview talaga. In fact, tinext ko si Bato, sabi ko, bakit hindi mo i-pursue yung issue on the use of drugs by Soriano. Soriano. And because ito yung mahalaga sa taong bayan eh. Yan ang binabantayan. If our president is really doing this or not. Kasi it dwells on his credibility as the leader of the nation. Including his mental state. Oo. Importante yan sa taong bayan eh. Kasi hindi tayo mananahimik. He's the only president we've got, Ka-Eric. We want him to succeed. Correct. Pero kung mayroon siyang sa Bisaya pa may apan or there's a certain Sa kanyang utak? question about him, about his Mental state? credibility to run the country, dapat tumbukan natin yung issue na yun. Yung bagahe niya. Oh, May tumbukan baggage natin siya. yung issue because this is the only thing that is concrete about his use of the drug. So sabi ko, bakit hindi kung nag-deny si Morales, that's very si Soriano, that's nag-deny tungkol sa Expected yun. use niya, that's very natural. Pero remember, may lead tayo. Oo. Kasi yung dalawang katulong niya na Kinasuhan siya. kinasuhan siya, nagsabi na she was using drugs. At dahil doon, nananakit siya. Oo. So sabi ko kay Bato, Sir, bakit hindi mo patawag yung dalawang katulong? Exactly. Oo. Kasi eyewitness din yun, mga eyewitnesses yun. Tama ka doon. Yeah. At may pinunto ka pa, Congressman Jing, kanina, binanggit mo. Hinayaan niya na agawin ni Jinggoy at ni Yes. Cheese ang momentum sa pagdadala ng tamang direksyon sa uncovering of revelations ni Morales towards the truth. At ang nangyari, si Morales na ngayon ang nasalang sa kitchen hit. Which is not related already to the issue. Which is true also, no? Dahil yung mga tanong ni Jinggoy Estrada talagang irrelevant sa topic at saka sa issue na nilalakay doon. Puro na lang siya talaga panggiba lahat, no? Mula pa nung previous hearing, nung sumulpot siya dyan, wala na siyang ibang ginawa na talagang i-destroy yung credibility ni Morales. At talaga si Jinggoy. Alam mo, with due respect, kaibigan ko rin ito si Senator Jinggoy. I used to visit him because I believe in him. When he revealed sa Senado tungkol doon sa Development Acceleration Fund, Yung DAP naniwala ako sa kanya. So, dinadalaw-dalaw ko yan noong nakakulong na pa yan. nakadetine siya. Oo. Nagrespeto ako niyan. Pero, nawalan yung respeto ko sa kanya dito. So, can you imagine, the one questioning the credibility of the witness, is he himself not credible? Because of conviction. Yes. Bribery is a See- crime of moral turpitude. Yes. Unang-una, bakit ka na-convict? Kasi nagsinungaling ka. Bribery yun eh. Oo, Nanuhol siyempre. ka. Ikaw numero unong sinungaling kasi, why? Kung hindi ka sinungaling, di acquitted ka sana. Tama. Oh, the fact na sinungaling ka,
hindi ka kinatigan ng korte. Korte. Tatlong conviction, Congressman Jing, ha? Di ba? So, why is he allowed, sa konsensya na lang, na mag-raise ka I mean, napaka-ironical naman na the one who has been proven to have lied is the one asking this guy na liar ka. At ang kanyang tinutusok doon sa kanyang panduduro, nakakulong ngayon. No. At hindi na maririnig ang boses. Di ba? Parang masyadong incongruent naman yan. And Bato, pinabayaan na lang kasi ayos na pala ang May role play buto-buto. na. May role playing. Oh, ayos na pala ang buto-buto. Yun lang, no? Ayos na pala ang mga buto-buto natin dyan, Jinggoy. At saka itong si Chis Escudero, no? Abangan natin itong mga hakbang ni Speaker Chis Escudero, mga guys, no? Kasi sa latest ngayon, ayun na, nag-meeting na sila sa Malacanang, no? Nagpakita na sila sa mga pictures nila, no? At saka itong si bagong balita rin kanina, si Chis at saka si Romualdez. Yan. Magkikita na sila, mga guys. At sigurado ako na tatalakayin nila doon yung tsa-tsa, no? Yung tsa-tsa naman talagang mukhang hindi papayag ang mga tao dyan. Malaking porsyento talaga ang against sa mga tao dyan sa tsa-tsa. Ako rin talagang lumalabas nga lang din ako ngayon sa mga vlog ko dahil din sa tsa-tsa na yan, no? Ayaw na ayaw din natin na magalaw yan. Yung konstitusyon po natin, ha? Saka baka ma-extend pa yung mga terms nila, no? Mahirap naman yan mangyari, no? Hindi tayo papayag dyan. Alright, hanggang dito lang tayo, mga guys, and don't forget to like, share, and subscribe